Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 7 at 8 sa manhwa series ng Ranker's Return, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Masisilayan nga natin na muli nang binalikan si Yunwo ng grupo nitong si Naren matapos ang kanilang naging lihim na pag-uusap kung papaano ididispatcha etong binata. Dooy minabuti nga nilang ilahad ang kanilang pakunwaring plano na paslangin ang pinakatumatayong boss nitong mga Dark Elves na naroroon. Inilahad naman nitong binata na kung iyon nga raw ang kanilang gagawin ay posible lamang na maging sagabal siya sa kanilang planong isasagawa na hindi naman nagustuhang marinig nitong si Ren. Buwat ng posibleng mabulyaso ang kanilang orihinal na plano na pagtraidor dito sa binata. Kung kaya't pakunwari nga siyang pinuri nito na kung hindi nga daw dahil sa kanya ay hindi nila maaabot ang kanilang kasalukuyang kinalalagyan. Na pakunwari nga ring tinanggap at sinang-ayunan nitong ating pangunahing tauhan. Dagdag pa nga nitong si Yunwo na kung iyon nga raw ang kanilang misyong isasagawa sa ngayon ay mas makabubuting muli niyang gamitin ang kanyang naging unang taktika habang wala namang ibang pagpipilian ang nasabing grupo kundi ang sumang-ayon na lamang habang lihim namang naiinis sa kanyang nais gawin etong si Cal na talagang nangangati na nga ang mga kamay na paslangin etong si Yunwo. Matapos nga ang kanilang naging maigsing pag-uusap ay agaran na nga nilang tinahak ang pinakakinaroroonan nitong tumatayong boss ng mga Dark Elves. Magkasama nga etong si Cal at Crawford na nilalabanan ang nasabing halimaw. Subalit literal na mas malakas nga ito kaysa sa kanilang dalawa at madali lamang napatalsik sa lapag etong manlalarong si Cal. Minaliit nga nitong tumatayong leader ng mga Dark Elves etong abilidad mayroon ang nasabing manlalaro at mukhang hindi pa nga raw handa ang mga kagaya nila na harapin ang isang kagaya niyang tumatayong hepe. Aminado naman etong sinakal na mahina at mababa ang klase ng kalidad ng kanilang mga tinataglay na equipments. Subalit literal na halimaw nga daw ang lakas mayroon etong hepe ng mga Dark Elves sa kabila ng silang araw sa kasalukuyan ay nasa level 40 na. Sa mga oras ngang iyon ay naghihintay na nga lamang sila ng magiging hudyat nitong si Ren kung kailan nila isasagawa ang kanilang planong pagtatraidor para dito kay Yunwo, kung saan ay kaniya nga itong patatamaan ng paralysis arrow upang mahinto ang pagkilos at bahala ng araw etong si Cal na gawin ang kanyang sadistang pamamaraang naiisip kung papaano tatapusin etong binata. Kasalukuyan nga nagpasya na etong si Yunwo na makisali sa pakikipaglaban, na kung saan ay eto nga ang hudyat na pinakahihintay nitong kanyang mga kasamahan para isagawa ang kanilang maitim na binabalak. Naganda na nga etong si Ren na gamitin ang kanyang palaso patungo sa direksyon nitong binata. Ngunit bago man niya tuluyang mapakawalan ang kanyang paralysis arrow, ay pasimple naman siyang dinistract nitong alaga ng ating pangunahing tauhan. Doy ipinakita ngang iniisip na din nitong si Cal ang mga klase ng pagpapahirap na kanyang gagamitin para dito kay Yunwo. Subalit na bigla nga siya nung bigla na lamang sa kanya tumama etong palasong pinakawalan nitong kanyang kasamahan. Hindi nga ito makapaniwala sa nasabing pangyayari habang agad na bang humingi ng paumanhin etong si Ren, sapagkat nawala nga daw siya sa focus dahil dito sa ginawa ng mumunting oso. Tuluyan na nga bumagsak sa lapag ang nasabing manlalaro na patuloy na mahinang nagtatantrum, habang wala namang kamalay-malay etong si Crawford na kasalukuyan sa kanyang nakatuon na ang atensyon nitong boss ng mga Dark Elves. Agad naman siyang pinaalalahanan nitong si Ren, subalit huli na ang lahat para sa nasabing manlalaro. Mabilis namang kumilos etong si Yunwo patungo sa dalawa, ngunit naguluhan naman etong boss ng mga halimaw sapagkat sa halip na siya nga ang atakihin nitong binata ay eto ngang si Crawford ang kanyang pinuntirya. Hindi nga ito makapaniwala sa kanyang naging aksyon habang seryosong nasambit nitong si Yunwo na ito nga raw ang tinatawag na ultimate move, ang backstab. Maging eto ngang si Naren ay talagang nagulantang sa aksyon nitong ating pangunahing tauhan at na-question nga siya, subalit ayon naman sa binata na kung plano nga daw nilang traidorin ang isang manlalaro ay dapat asahan din nila ang posibilidad ng ganitong mga senaryo. At mas lalo nga lamang nabigla etong si Ren noong inilahad nitong si Tangi ang kanilang orihinal na plano na una nilang lihim na napag-usapan. Mabilis nga siya naghanda para atakihin etong si Yunwo, subalit madali lamang nagawang depensahan nitong ating pangunahing tauhan ang lahat ng mga pana na kanyang pinakawalan, habang nagsasagawa ng nakakatakot na pagtawa bago sila tuluyang ibalik sa totoong mundo. Pilit naman sanang kumikilos etong nanggagalaiting si Cal, na mas minabuti na ngang tuluyang ipadala nitong tumatayong boss ng mga Dark Elves sa dapat itong patunguhan habang nasisiyahang pagmasdan ang manlalarong aniya ay magbibigay ng isang magandang laban para sa kanya.
Madali nga lamang na idispatcha nitong si Yunwo ang lahat ng mga tinatawag na PK player at nasisiyahan sa kanyang nai-record na video sapagkat malamang nga daw ay papatok ito para sa mga taga-subaybay ng nasabing laro. Isang bagay na nga lamang daw ang kinakailangan niyang gawin upang tuluyang mabuo ang kwento. At iyon ay ang tapusin etong tumatayong boss ng mga Dark Elves na naghihintay nga sa kanya sa isang tabi. Kapwa nga ang dalawang ito ay kaagad na naghanda para sa kanilang isasagawang duelo. Gayon din sabay nga ang mga itong kumilos upang simulan na ang kanilang pakikipaglaban sa isa't isa. Pagkalipas nga lamang ng ilang oras ay atin ang makikitang nagsalita naman etong si Yang Chan at masyang nagtanong kung papaano niya nakaengkwentro ang ganong klase ng mga tao na ayon naman dito sa ating pangunahing tauhan ay nagkataon lamang ang lahat at swerte na nga lamang din niya sapagkat nakakuha siya ng mga items na kanyang mapakikinabangan mula sa mga ito. Gayon din ang benepisyo sa pagpaslang ng tumatayong boss ng mga halimaw, kabilang na rin ang pag-level up. Nagustuhan nga ni Yang Chan ang kanyang naging pahayag. Gayon din ang klase ng kalidad ng nasabing video na kanyang nagawa. Tanging kinakailangan na nga lamang daw nila sa ngayon ay ang makahanap ng isang mahusay na video editor upang ito ay kanilang mai-upload sa kanilang social media. Napangiti nga ito at kasabay na agarang kumilos sapagkat may ihahanda nga raw siyang sorpresa para sa kanyang kaibigan hinggil sa nasabing bagay. At ito nga ay may kaugnayan sa kung papaano niya ipakikilala sa buong mundo ang muling nagbabalik na pinakamahusay na manlalaro ng Arena mga master. Nagsimula na nga itong si Yang Chan na maghanap ng isang mahusay na editor mula sa napakaraming listahan sa online community. Hanggang sa napukaw nga ang kanyang atensyon nitong isa sa mga nasabing editor na nagngangalang LS Movies na kung saan ay isa sa mga kinikilalang pinakamahusay pagdating sa nasabing gawain. At sa kabila nga ng medyo may kamahalan ang kanyang talent fee ay wala namang pag-aalinlangan itong kanyang kaibigan na magmensahe sa nasabing individual sapagkat ito nga raw ay nararapat lamang para sa kahusayan mayroon etong si Yunwo. Ipinakilala nga sa atin na ang nasabing editor na nagngangalang Ellis ay isa sa mga misteryosong individual na napakahusay pagdating sa ganoong gawain. Gayon din, napakamitikuloso nga raw nito pagdating sa pagpili ng kanyang magiging customer. Buwat ng napakataas ka ng kanyang standard at ang lahat ng managagawa niyang video ay labis na nagugustuhan ng mga manonood. Samantalang sa ibang dako naman ay makikitang may isang lalaki na nakaupo sa harapan ng monitor ng computer at labis na nadidismaya sa klase ng video na ipinapadala sa kanya. Hanggang sa kanya nga napuna ang pangalang Yang Chan na ipinakilala nga daw ng isa sa kanyang mga kaibigan. Agad nga niyang pinanood ang video nitong ipinadala at literal na nanlaki nga ang kanyang mga mata sapagkat ito nga raw ang individual na nag-a-upload ng mga video ni Miligad. Mabilis nga siyang nahumaling sa klase ng kwento na nilalaman nitong video hinggil sa pagtraidor sa mga PK players at ang kahusayan sa pakikipaglaban nitong manlalarong nasa video kontra sa hepe ng mga Dark Elves ay nakikitaan ng araw niya bilang isang papasikat na bituin. Para nga itong baliw na nanginginig pa dahil sa saya at do'y kinumpirma nga sa atin ang kwento na ang individual ngang ito ay walang iba kundi ang nagtatago sa codename na Ellis na aminadong isa ng tagahanga ng ating pangunahing tauhan at determinadong isinaad na titiyakin nga raw niyang makikilala sa mundo ng arena ang nasabing manlalarong nasa video. Sa mga oras ding iyon ay tila ba nadama naman nitong si Yunwo ang pagkahumaling sa kanya nitong si Ellis at labis niyang nangangamba sapagkat baka nga raw may mga nagtatagong kalaban sa kanilang paligid matapos na muli siyang mag-login sa laro. Do'y mas minabuti na nga lamang niyang ituon ang kanyang atensyon mula sa item na ipinagkaloob sa kanya ng system matapos na paslangin etong mga PK players. Isa nga itong rare random skill book at napapaisip kung muli nga daw na mas mainam na kanya itong ibenta. Nanghihinayang nga siya sa posibilidad ng magandang pabuya na kanyang makukuha mula dito na sinang-ayunan naman nitong si Tangi. Kung kaya't bigla na nga lamang niya itong binuksan upang wala ng pagsisihan pa. At buwat nga ng pagbubukas niya sa nasabing item ay agad na ipinagbigay alam nitong system na siya ay kasalukuyang tumanggap ng skill na tinatawag na Blood for Blood na nagkakaloob ng karagdagang 10% ng pinsala sa depensa ng kanyang katunggali na labis nga niyang ikinatuwang mapag-alaman. Mabilis na lumipas nga ang ilang araw at ang video nitong si Yunwo ay nai-upload na sa Arena World at naging mainit nga ang mga nakuwang reaksyon nitong nasabing video na labis na ikinatuwang mapag-alaman ni Yang Chan sapagkat kaagad nga daw itong nakalikom ng mahigit 150,000 views
Hindi nga raw siya nagkamali sa pagpili dito kay Ellis pagdating sa pag-edit ng mga video at mas minabuting i-upload din ito sa kanyang mismong channel. Pagkatapos noon ay ipinakita sa atin ang isang malaking gusali habang etong lalaking nagngangalang Kale na isang business team manager ng kumpanyang tinatawag na Nike ay kapwa pinapanood ang video nitong si Yunwo. Maging siya nga ay hindi maiwasang matuwa sapagkat nabaliktad nga raw ang sitwasyon para sa mga PK players. Gayun din, maging ang kahusayan nito sa pakikipaglaban kontra sa hepe ng mga Dark Elves na madali lamang nagagawang maiwasan ang lahat ng mga pag-atake para sa kanya at mabilis na gumagawa ng ganting atake sa kabila ng itong araw ay nasa mababang level pa lamang na manlalaro. Pagsasaad pa nga nitong lalaking si Kale na sinasayang nga lamang daw niya ang kanyang oras at panahon para sa paghahanap ng mga hindi naman karapat-dapat na maging isang bituin. At ang manlalarong nasa video ng araw ay kanyang natitiyak na nagtataglay na mga katangiang ito upang maging isang bantog. Kaya't dapat lamang na ito ay kanilang mabigyan ng kontrata at agarang hinangad na makontak ang taong nag-upload ng nasabing video. Samantalang sa timog na bahagi ng Black Forest ay patuloy nga lamang sa pagpaslang ng mga halimaw etong si Yunwo. Agad nga siyang humingi dito kay Tangi ng karagdagang buff na agarang ngang ginawa nitong kanyang alaga habang tinatawag siyang hangal na master. Aminado nga etong binata na noong unang beses pa lamang siya naglaro nitong arena ay kulang siya sa kaalaman at items. Subalit iba na nga raw sa ngayon, kaya't bibilisan na lamang niyang mag-level up upang makahabol sa mga nangungunang manlalaro. Matapos ang kanyang pagdidispatcha nga sa mga nasabing halimaw ay ipinahayag na ng system na siya ay kasalukuyang level 24 warrior. Pinuri nga ni Tangi ang kanyang hangal na bossing sapagkat wala nga raw panama dito ang pulutong na mga Meadow Orcs at maging ang kanyang stats ay kasabay na tumaas din at talagang ikinatuwa nilang mapag-alaman na si Tangi nga ay nasa level 15 na rin at likas na kanyang itinuturing na unique na alaga etong nakuha niya mula sa Goblin Dungeon. Masaya man siya sa bagay na iyon, subalit ang paraan nga daw nito ng pagsasalita na tinatawag siyang hangal na master ay labis nang hindi nagugustuhan. Kaya't kinakailangan nga daw talaga niya itong turuan kung papaano ang tamang asal. Pagkalipas nga noon ay makikitaan natin ito na mayroon muling bukol sa ulo habang inaatasan ng ating pangunahing tauhan na maghanap ng mga items na kanilang mapakikinabangan mula sa mga napaslang na orc. Hanggang sa napukaw nga ang atensyon nitong si Yunwo ng isang kumikinang na bagay mula sa kamay ng isa sa mga napaslang niyang halimaw. Isa nga itong kwintas at labis na nagtataka kung bakit naroroon ang isang ganitong item. Gayun din, ito pa nga lamang din daw ang unang beses na nakakita siya ng ganoong bagay. Hanggang sa bigla na nga lamang napahinto ang kanyang pagmumuni-muni, buhat ng agarang isinaad sa kanya ng system ang isang panibagong misyon na may kaugnayan sa tagapagmana ng trono nitong tinatawag na Meadow Wolf Tribe mga master.